doon sa nag-viral na video na Blue platform tungkol doon sa nabasa ko po sa mga comment section ninyo na ang daming nagre-request na i-review natin ito. So, sabi ni Ma'am Max, Miss Cheryl, gawan niyo po ng content about sa paglalak ng ari sa babae habang naiiyot. Ang dami kasi curious about sa trending video. Sana mapansin. Pero kinontra ito nung isang nag-comment, ang sabi niya, yung kumakalat po na video na nag-lock, di po yun totoo. Scripted po yun. Content lang nila. Nagsabi naman at concern talaga bakit daw ba nangyayari yun. Pwede din ba mangyari na mag-lock kahit dildo lang ang gamit? Sana mapansin mo, ma'am. Thanks in advance. So, iba't iba pong mga comments ang nabasa ko dyan sa video natin. Kaya nag-decide ako na gawa natin. Ito, panoodin natin, guys. Yan, makikita nyo naman na hirap sila dyan sa nangyayari, no? Parang kita mo talaga in pain. Tapos may isang lalaki dyan na nakastripe na black and white. So, ang alam ko, ito daw talaga yung kapartner, hindi ko sigurado. Pero yun ang kumakalat na chismis. Sa madaling salita, pinalalabas dito sa video na to na hindi niya asawa yung katalik niya. Kahit man siguro ako, kung ako yung lalaking nakabantay, napapansin ko parang very anxious siya dyan, agitated. Kasi nga nakakita niya, kung totoo nga is yung wife niya nakapatong sa iba. So, dalawang scenario yung sisilipin natin dito. Kung bakit naglalak, may nangyayari po talagang ganito. So, kahit na ito scripted lang, totoo pong nangyayari ito. Ako mismo, may nasaksihan po akong pasyente, na saktong ipinasok sa emergency, gawa nga ng nag-lock yung kanilang ari sa isa't isa at hindi na matanggal. Bakit nga ba nangyayari ito? Marami pong factors, pwedeng psychological, pwede namang may infection yung babae, or pwede namang may mga traumatic experience yung babae. For example is meron kang previous, or past experience mo na halimbawa ay namolestya ka, or sabihin nating nagahasa ka, or kung hindi man nagahasa, pwersadong kinuha ang pagkababae mo, then nakatanim sa isip mo yon. Ang nangyayari ngayon, every time na meron sa'yong magpe-penetrate, nagtitrigger yon, inaatake ka nung anxiety mo, hindi ka na komportable. So, ang tendency, may ginagawa sa'yo pero ang sinasabi ng brain mo, no, no, no. Posibleng naaalala mo yung pangit na nangyari sa'yo previously. Yan po yung isa sa mga psychological factor kung bakit nangyayari ito. Or kaya naman pinupersa ka ng partner mo, then ayaw mo. So, possible talaga mangyari yan. Kung medyo nakukulangan po kayo sa explanation ko, meron na po akong nagawang video niyan 1 or 2 years ago. So dito po magpa-flash. Panoodin nyo na lang po dahil inilahad ko detalyado lahat kung ano yung mga posibleng dahilan kung bakit ba nangyayari yan. Yung tinatawag na vaginismus or yung penis captivus. Diyan po maririnig nyo lahat ng mga gusto nyong information na malaman. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Pero dito sa napanood natin na nag-viral sa Facebook, na napansin ko na binuhat niya yung babae, dinala niya sa sasakyan para siguro magpunta sila sa hospital, Pag po kasi kayo ay nasa ganyang sitwasyon at medyo tumagal na ng ilang minuto, oras na, napakasakit na po niyan. Hindi nyo na talaga magagalaw yan kasi pareho ng swollen yung genitals ninyo. Pero nagtataka ako bakit kasi nabuhat niya pa yung babae papunta doon sa sasakyan. Naglakad sila, take note. Ito, panoodin natin yung video. So, ayan, mapapansin nyo, tinulungan nung isang babae, ewan ko kung nanay niya to, naiangat sila, Ayan, maraming tao nasa paligid nila. Siguro, ayan, yung isa parang na-stress pa, yung mga taong nasa paligid nila. So, possible nga na ito ay script lang. Hindi ako sigurado, Kasi nagbabase lang po tayo sa video at saka dun sa sitwasyon. Kapag kasi tayo ay nasa ganitong kondisyon at medyo tumagal na, tulad ng nasabi ko, namamaga na ito. So, mahihirapan na po kayong gumalaw talaga. Kaya usually kapag ganito, isinasakay na nila sa stretcher. Pero dito kasi, mapapansin mo na bubuhatin niya pa yung babae papunta doon sa sasakyan. Ayan, diba? Ayan, kinarga niya yung babae na parang naglakad lang sila. Nang parang may karga-karga ka lang, ganun. Dapat yan, masakit na yan.
Kasi ilang oras na yung tumatagal. Dinala niya pa. Naglakad pa siya. Kapag naglalakad tayo, di ba yung left and right natin, backward and forward ang ginagawa. So, magagalaw talaga to na magkukos ng mas sobrang masakit. Baka mapasigaw ka pa kapag every time na ginagalaw kayo. Hanggang makasakay nga sila. Ayan, itinaas niya pa yung isang paa. Tapos yung itsura ng babae, di ba? Parang nakakandong lang siya. Nagkakagulo pa sila dyan. Maaring yung isang nag-comment dyan is, tama nga, na possible na ito ay script lamang, na talagang ginawa nila ito, parang lesson dun sa mga lalaki or babaeng nagloloko. Ito yung mangyayari sa inyo kapag ginawa nyo to. So parang tinatakot lang nila yung tao na iwasan nga yung pakikipagtalik sa di mo asawa. But ganun pa man, totoo pong nangyayari ito. Although bihira lang, pero totoo po na may mga sitwasyon talaga na mangyayari ito. Doon naman sa comment, na paano daw kapag dildo lang, pwede bang mag-lock din? Kapag hindi nyo po gusto yung ginagawa nyo sa sarili nyo, sinasabi ng isip nyo na no, pero pilit yung tinutuloy. So possible talaga na magkaroon tayo ng discomfort feeling. Yung mga discomfort feeling na yan po yung mga trigger na mangyari ito. Pero kung nag-enjoy ka naman, hindi naman siguro mangyayari yan. As long na wala kang dryness, wala kang pain na nararamdaman, at komportable ka sa ginagawa mo, hindi naman mangyayari yan sa'yo. Kapag may pain po kayong nararamdaman, for example, meron kayong mga infection na hindi nyo alam kung bakit, tapos sa tuwing nakipagtalik kayo ay may masakit, mahalaga po na magpatingin kayo sa inyong mga doktor para maiwasan natin yung mga ganyang pangyayari. So I hope kahit na medyo huli yung pagre-review natin dito, so nabigyan tayo ng konting linaw. Nabigyan po kayo ng tips na talaga pong nag-i-exist ang ganitong sitwasyon. Ingat, kapag hindi asawa, wag makipagtalik. Kung hindi po komportable sa ginagawa sa inyo or ginagawa ninyo, dahil may nararamdaman kayong pain, itigil nyo po. Huwag nyo pong ipilit. Better na magpakonsulta muna sa doktor kung saan nanggagaling yung mga pain na yan. Nang sa ganon, ma-inform po tayo at maiwasan yung takot. So, thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!